So guys, magre-reaction video tayo dito sa video ni Chicks sa ako naman. Tingnan natin to. Mas maganda to kasi nakapaglabas na siya ng video lahat-lahat. Mas maganda din tayo mag-base dito sa lahat-lahat. Hindi sana ako magsasalita kasi ito yung prinamis namin ni Doggy sa isa't isa. Hindi na lang kami magsasalita on social media since baka maging circus pa. Pero since marami nang na-involve, mga tao nagmamahal sa akin. I mean guys, kung dito kung iisipin nyo guys, dapat wala na eh. Tapos na, like nung nag-break kami nun, yung syempre magtatanong ako ba't wala na si Chicks. So, binigyan ko kayo napakaliit na na information ba't kami nag-break. Hindi ko like sinabi kung ano talaga yung 100% yung reason, di ba? Ayun na, yung mga tao sinasabi sa akin na napakaliit na ganyan-ganyan, nakipag-break ka na. Kasi ayoko na magbitaw. Kasi eto nga, nag-usap nga kami na wag na lang namin anuhin yung ano. So, nag-break na kami. After nun, nung naka-live siya, madaming kilalang tao na nag-comment. Ano ba yun? Puntahan daw tong babaeng to sa Facebook. Puntahan daw tong babae to, naka-Raid Max na gaming chair, etc. Parang tos doon sinabi na ang dami ng comment ng mga tao na ganito puntahan nyo to. Yeah, basta ang dami yung screenshot nun guys. Tapos sinabi na fell out of love pero may kasama na daw akong iba. Like, ayun yung nag-trigger sa mga tao ba't napunta dito sa sitwasyon na to. Kung di naman dahil doon, di naman tayo mapupunta dito eh. Both separate ways na kami nun. Nananahimik na lang kami in some degrees. Sabihin natin, yes, nagpapaginigan kami sa stream pero not ganun ka-harsh na, alam mo yun, ang daming nadamay. Dahil sa mga comment na nag-comment sa kanya, na mga kilala niya. So, di dapat talaga abot sa ganitong sitwasyon. By the way guys, last video ko na talaga itong gagawin tungkol dito sa amin, yung separation namin. Hindi ko sinasabi maniwala kay sa kanya. Pagkatapos nito guys, tigil na lang natin kasi wala na itong patutunguhan eh. Katoxican na. So yeah, if gusto niyo pa mag-release ng video, sure, okay lang. Sa akin, hindi ko na yun papansinin. Like sa akin, focus na ako sa ginagawa ko sa MPL, lahat-lahat, sa iba-iba pang bagay. So yeah, play natin guys. Mga taong nakapaligid sa akin, ito naman yung time ko para naman marinig nyo naman yung side ng story. I-address ko na rin yung lahat na binibintang nila sa akin. Hindi pa ako ina guys, pero kung darating man din sa point na yon na maging isang ina ko, gusto ko rin ma-feel yun ma-surprise when it comes sa mga celebration na throwing baby shower or gender reveal. Doon naman guys, normally kasi yung gender reveal pati yung baby shower ni Mavsi, anak ni Mavsi, anak ni Mavsi is normally gaganapin nila sa Cavite kasama ng family ni Chibi, lahat-lahat. Wala kaming, wala kaming rights para gawin namin yun. Kasi mas gusto nila i-celebrate yun sa family nila at that point. Now, syempre si Chicks, I think for content, pinilit niya. Na dito na lang, ganyan-ganyan. Pa-explain na lang to. Wala ka guys, pasensya na. Dito na naman ako. Well, ang kwento kasi noon is, ang usapan is sa Cavite. And then, nag-suggest si Chicks na dito na lang. Nag-usap daw kami na surprise na si Bibi. Hindi, alam ni si Bibi yun kasi siya nagbigay ng envelope kay Chicks. Kung ano yung gender. So, ang mangyari noon is, sabay kaming makakaalam ng gender. Pero ang kwento nun, Cavite talaga kami. Pero sabi ko nga, gusto ko makisama para baka mamaya pag ginayawan namin or sabi namin, wag na, gusto namin sa Cavite, baka ano pang masabi. So, ang ginawa namin, pinakasimahan namin, bigyan namin yung gusto niya. Which is, okay lang naman sa amin, wala nang masama doon. Appreciated naman yung ginawa niyang surprise. Pero yun nga lang, kaya ako nagsalita kasi bakit ako magsasalita bakit ako maingilab kung di naman ako nadamay or di man nadamay yung asawa ko, anak ko. Meron pa yung sinabi na wala daw siyang sinabing dinamay niya. Wala naman talaga. Nung nagsalita ako, di ko sinabing si Chicks. Ang nangyayari nun, yung mga fans na inaatake yung asawa ko na kung walang nagsalita sa surroundings niya, hindi atake si Bibi or kung sino man nasa tao dito. So, ang nangyayari doon nag-umpisa. And then, syempre ako naman, guys, never ako nagka-issue kahit kanino. Ngayon lang guys, kasi nga, pamilya ko na yung nadadamay. So, ako naman kay Chicks, di direkta yung atake ko sa kanya. Kundi sa mga dahil sa pandadamay nila sa asawa ko, anak ko, na sinasabi mo, karma ka pati anak mo. Hindi ko sinasabing siya. Wala akong sinabing, Chicks, sinabi ni Chicks na ganito, wala. Di ako mangingialam dito kung di dinamay yung pamilya ko. Yun lang.
Na masal pa nun, inano pa kasama anak mo. Ba't di ako talaga mangingilam sa kanila eh? Di ba? Mm. Nagsalita ba ako about kay Dogs o kay ano na, oh, ayoko kay Casino. Ayoko si Chicks kay Dogs, hindi. Ayoko lang yung natatawa may ano. And then, in-explain ko din kung bakit hindi naging fake friend si Chibaby. Sa kanya kasi lahat ng ginawa namin, pakikisama kay Chicks or what. Ayoko lang yung parang naging negative pa si... Pansin yung Chibaby, hindi lumalabas dati. Hindi masyadong umano. Ngayon lang kasi, naging komportable siya sa tao dito. At saka yun nga, sabi ko, si Chicks okay naman sa amin. Kaso nga, sabi ko, ulitin ko, may ugali talaga si Chicks. So, mabait si Chicks guys, pero may ugali lang, yun lang. Lahat tayo may bad side. Tsaka guys, sinabihan ko din nun si Mavsi. Tsaka nung dumating nun si Chibibi dito sa bootcamp namin sa kabila pass, kinausap ko agad one-on-one na si Chibibi. Sabi ko kay Chibibi, okay lang na kahit hindi mo na ako pakisamahan mo lang si Chicks kasi may attitude problem. So sabi niya naman, umuo naman siya, sige Kuya Dogs, sabi ko, pakisamahan mo na lang kahit pa paano. Pag walang gulo sa bahay. Pag ang lahat ng bagong dumadating, sinasabihan ko agad na, oy guys, pakisamahan niyo na lang si Chicks. Lahat. Kaya from the moment na sinabi sa akin ni Mavs na punta si Chibi, umakyat agad ako and then iyakap ko si Chibi. Sabi ko, buntis ko ba talaga? Together kami umiyak, alam niya ni Chibi. Kaya nang lumalaki na yung chan niya, gusto kong ipa-experience sa kanya yung ganun ka-shot. Kasi alam ko talaga ang rules doon, magka-clone is whether your best friend, your sister, or somebody very close to you. Alam, yun, nakuha na nila yung envelope kung ano yung gender ng baby nila. Hindi nila pinakita. Miski sila, hindi nila alam. Binigay agad nila yun sa akin kung magpapagawa ng gender reveal cake. Kasi gusto ko talaga sa kanya iparanas yun eh. Kasi alam ko yung feeling na malayo sa pamilya. Ayun yung naging problema kasi dun guys. Like, malayo nga kami sa pamilya namin sa Belgium. Pero ang masakit kasi dito, ako yung nakakausap niya eh. Nung nalaman namin na buntis si Chibibi nun, kinausap niya ako. Sabi niya, kailangan na maghanap nila Mavsi pati nila Chibibi ng bahay. Hindi na sila pwede sa bootcamp. Sinabi ko nun kay Chicks, hindi pwede kasi yung naipon ni Mavsi na pera nun, ipamubay niya sa anak niya. Kasi emergency yung pag-anak niya ni Chibibi. Magkano ginastos mo nun? 175. 175k guys. If pinaalis ko sila, sa tingin niyo saan sila pupulutin? Eh di nandun sila sa Cavite ngayon. Doon nag-aano si Mavsi. Di ba? Dito, makagawa siya ng content, tuloy-tuloy yung content niya sa YouTube, sa Facebook, lahat-lahat. Makapag-ipon siya sa lahat ng bagay. Kaya sinabi ko rin kay Chicks, hindi pwede kasi sinabi ko rin kay Chicks din nun guys na paano pag tayo nasa lugar ni Mavsi? Si Mavsi nasa lugar ko. Super good sa financial budget niya. Wala siyang problema. Tapos kami yung gipit. Tapos, yun nga, pinaalis kami ni Mavsi, di ba? Parang, shit, ipon ko, di ba? Ginamit ko na. Ngayon, pupunta ako sabi na, uwi akong Pangasinan, wala akong may content doon kundi mag-live. Parang, sayang na may opportunity. Tsaka matagal ko na guys kilala si Mavsi, like, kahit anong mangyari guys, di naman sa alam din yun ni Chicks na hindi naging peke sa amin si Mavsi. Di naging ahas or anything, naging masamang ehemplo sa amin. Chini-cherish ko na si Mavsi, sinabi ko nun kay Chicks na hindi pwede. Dapat mag-stay sila dito sa bootcamp. Okay naman, may kwarto naman sa baba. Nung umalis si Weg, dun ko nalinagay si Mavsi. Ay ko, dyan kayo tol, para separate kayo, maingay kami sa taas pag nag-Mobile Legend. Parang may privacy sila. Sabi ba akong pinsan kasi magpinsan daw tayo magkapatid. Hindi guys, wala. Same family name. Hindi ko ginawa yung for content. It was documented kasi gusto kong ma-record lahat yun na pag lumabas na si baby, makita niya man lang pag lumaki na siya. Kaya yun yung reason kung bakit ko talaga ni-record yun. Yes, I wanted to capture that moment. Yung moment na nalaman nila yung gender ng baby. Pwede ba mo siya? Sige lang tol. Ayun naman yung ginawa niya, sabi ko nga, wala naman siyang appreciated naman yung ginawa niya. Sadyang, bakit nyo, kasi hindi naman talaga, yung mga palisan talaga yung mga magulo eh. Bakit nyo sinasabing, wala kang utang na loob, si Chicks lahat ng, si Chicks lahat nung nagbubuntis siya, inaalagaan ka, siya lahat appreciated namin lahat yun, kaso nga bakit parang, kayong mga fans, na parang dinidiin nyo na wala kayong utang na loob. Isipin mo, walang araw nung buntis siya, first week, one day hanggang nanganak yan, nasa tabi niya lang ako. Hindi yung pwedeng sabihin na si Chicks nag-alaga sa kanya, nagbubuntis.
Sabi ko wala naman sinabi ko si Chicks. Kayong mga nanonood. Kasi kung sino nagpagulo dito, it's either kayo, kayo lang. Okay? Kayo lang, yung mga taong Ayun, kaya nagsalita ako ngayon kasi gusto ko rin bigyan kayo ng kasi hindi nyo naman kailangan kami idamay. Lalo na yung bata, si Sam din, nadamay. Kung si AJ kasi, di ba, kung nakikita nyo sino kasama niya, jowa ni Hex, si Chibibi, or si Sam, ba't kailangan nyo idamay? Sabi nyo fake friends or what? Harasin nyo sa page nila, sa Facebook, pag nagpo-post sila, hinaharas nyo. Then, di ba, parang hindi nyo makailangan damay yun. And sa ni Chicks ulit, sabi ko, yung ginawa niya, appreciated doon. May mga lang na mali-mali yung sagot. Na parang kailangan lang namin tama. Kasi ako nandito, tagal na. So lahat ng nangyari dito, alam ko kayo, hindi nyo alam. Kung ano man sabihin sa amin na hindi, pero pag ako nagsalita, dapat maniwalaan. Kasi ako nandito, ako nakakaalam. Ulitin ko, never ako nagka-issue sa kasi alam ko kung anong tama-mali. Okay? Ngayon yung ginawa ko lang, nung nagsalita ako is pagtanggol ko yung pamilya ko. And then syempre, kung may kailangan din naman siyang magsasalita din ako if ever need niya ako magsalita na let's say, nadamay na naman ako dahil ganito, ganyan. And syempre, kung di naman siya nadamay, hindi naman magsasalita si Mavsi. At saka kung wala din naman naggumawa-gawa ng issue na, fell out of love, tapos may kasama na kahit na kami nun, 2 months, 3 months break, ano yung naging problema doon, right? Parang, at the end of the day, parang tapos na wala na kaming problema, moving on na kami on both side. Masaya na ako para sa kanya, alam ko masaya din siya para sa akin. Tapos, gaganunin. Nangyari kasi noon, okay na lahat, di ba? Tapos nung parang nakikita-kita na nila si AJ ata dito. Oo. Tapos, may nagsabi na parang puntahan nyo dito na hanapin kung sino yung babaeng nakakuha ng Raid Max. Ang sagot ko lang doon, bakit kailangan yung mga kung wala naman na si Chicks tsaka si Dogs noon, at kung may bago man, kung kahit 3 babae niya, wala na kayo doon. Parang ganun, di ba? Or 2 or diba? Parang buhay na yun diba? I wanted to congratulate her as a new mom and make her feel na she's really loved sa loob ng bootcamp, kahit kami-kami lang. Gusto ko kasi ma-celebrate yung moment na yun na mommy na siya. Ma-appreciate lang overall. Ma-appreciate lang. Kasi I want the same thing. Pag dumating yung time na maging ina na rin ako. Isa paninigat tao guys. Pero alam mo ba dati, kinuusap ako na pinapalis na si Mavsi pati si JP. Sabi ko ako na po nang bahala sa lahat. Basta makapag-imsip siya. Ayaw niya. Guys, like, sinabi na sa akin na may anak na sila, dapat umalis na sila. Hindi po totoo na pinapalayas. Oh my God. It's over, man. Sa inyo na, pero sinabi yun sa akin ni Chicks, nag-uusap kami sa kwarto. Tapos yung, hindi sa gumagawa ko ng kwento guys, that lang. Nung ginawa ko yung bahay na bootcamp namin sa Pangasinan, may kwarto talaga doon sila Mavsi. Tapos sinabi ko kay Chicks na dito sila sa baba. Sabi niya, ay ba't dyan sila sa bahay natin? Sabi ko, sige lagyan natin sa bootcamp. Dahil ba't din naman sa bootcamp, may pamilya na sila. Dapat magsarili na sila. Sabi ko kay Chicks noon, hindi pwede kasi for the time being nag-iipon sila eh. Yes mo yun. Sabi ko sa kanya, in the end of the day, kino-content mo din sila. Bigyan natin sila ng spot dito. Kasi parang yun, guys, napaka-unfair naman nun para sa akin. Pero magsalita. Oo. Ito pa yung sinasabi na palamunin daw kami tsaka tawag na ito. Nagpapadikit lang daw kami kay Dogs para magkaroon ng spot sa bahay. No, may sinabi kong vlog na nun na parang mga after 2 years alis din kayo. Bakit? Canadian na resident ako doon. Anytime pwede akong umuwi ng Canada, kunin ko yung mga pamilya ko. So, iniisip nyo bang parang hindi ko kaya mag-isa? Or kaya namin na umalis dito eh. Diba? Sadyang, syempre, hindi kami yung parang Dogs sa bagong bahay mo, bigyan nyo kami ng kwarto. Tsaka dati kinausap mo na rin ako eh. Sinabihan niya ako guys, Dogs, if ever man naaalis ako dito sa bootcamp, hindi dahil sa'yo. Sinabi niya sa akin kung dahil kanino. Yun nga, makita niyo. Ganun din sinabi sa akin ni Nakin noon. Okay, game? With my own income. Kaya, paano ko sa akin walking medic card ko? Oh my God. Okay guys, eto guys, ang daming nakadinig na ito nung sinabi niya na si Doggy, walking debit card ko yan eh. Ano si Ogni, si X, si Nakil,
si Dale, si Changu, yung mga dating nasa AE guys. Ngayon may mga babae dito sa bahay. Diba? Ngayon may mga babae dito sa bahay. Kasi dati bawal. Tama. Bawal, diba? Kasi hindi masyado yung pag-band na si chick sa babae. Ang gaming bootcamp ay ginawa talaga yun para sa mga gaming. Okay guys, for correction here. Dati kasi sa bootcamp, pwede bumisita ang girlfriend. Never kong pinagbawal. Kasi wala naman ng MPN nun. So may isang player na bumisita yung girlfriend niya. So sabi nga tumagal. Pero hindi dahil talaga dun yung reason. Okay. Kasi wala naman ng MPN, parang day off na nila, lahat-lahat. So yeah. Now, yung second kasi na ito guys, may kaibigan si Chicks. Pinapunta niya sa bootcamp. Doon niya pinatulog. Ngayon, ang problema kasi nun, pinapatulog niya sa tabi ng mga player. Tapos, ang sabi ko, oy, hindi, okay na. Ako na lang tatabi sa player. Doon ka na lang sa kwarto namin, tabi kayo ni Chicks. Tapos, andun si Mavsi. Andun yung mga player. Andun si Mavsi. Andun yung babae na kaibigan niya. Tapos, yung mga player. Tapos, nag-hysterical siya doon. Ayoko. Hindi ako makakatulog pag hindi ka kasama. So, kasama kita. So, sabi ko, hindi saan natutulog yan? Siya, ayaw kasi magitin yung pangalan case baka madamay din. So, sabi niya, di dyan ako, dyan sa kwarto. Yung kwarto na yun, nandun yung mga player. Kasi mo yun, kaibigan mo yun, bahay mo patutulogin sa tabi ng mga lalaki. Nag-aaway kami doon. Away ulit kami. Ayaw niya pa rin guys, in the end of the day, katabi ko pa din siya matulog. Pero sinabi ko doon sa kaibigan niya na, okay lang ba sa sofa ka, pero doon sa kwarto namin. Tapos niya, sige boss dog, okay na ako sa sofa. Pwede na yun. Tapos yung hinanakit ko, kasi nag-invite ka ng kaibigan mo, one day lang yun, one night. What's one night? Magiging katabi mo lang, bonding kayo ng kaibigan mo, pero gusto niya pa, ayun doon ako, gusto niya itabi yung babae na yun sa mga player. So, pangit naman nun sa amin guys. Bawal ang ibang babae. Meaning, ang pwede lang dyan, So, nagawa ko yung rules na yun dahil doon. Ayoko maging favoritism sa both parties, kahit sa girlfriend ko. Okay, ayoko may masabi yung player na, dahil girlfriend mo, pwede siya magdala ng kaibigan ng babae, ganun. Alam mo yun? So, generalize ko na yun. Hanggang, ay po, kasi bawal na babae sa bootcamp, bibisita lang, etc. Yun na yun. Ang sakit kasi kung isipin nyo, kung kayo yung kaibigan, parang what the hell, alam mo yun, pinuntahan ka Manila to Pampanga. Sa sobrang hiya ng babae, sinabi niya na lang, hindi may mapupuntahan ako dito. Which is, we know it correctly na wala. Gabing-gabi na yun. Mahirap pupunta dati Sam dito guys. Kasi may dumating na time guys na pumangit yung performance ng mga players sa loob ng bootcamp. Minsan hindi ko siningle out si Sam. Si Doggy mismo gumawa nun na rules para mas mag-focus sila sa gameplay nila. Guys, binigyan ko na, alam niyo naman yung may curfew nun si Renegade. Bawal siya tumagal ng late night kanila Sam. And ganoon din si Sam, di siya pwedeng mag-late night sa bahay. Pero pwede siyang bumisita. Ito ang problema kasi guys, ayaw niya na may ibang babae sa bootcamp. Gusto niya yun. Yeah. Hindi nakakapunta dun si Samantha kasi I remember kahit neighbor lang namin si Samantha, pinagbawal din talaga yun ni Doggy para to be fair lang sa ibang mga pro player. Nasa vlog ko yun, may curfew ata siya. May curfew sila, di ba? May curfew na bawal late night si Renny J, ganyan. Bawal din si Sam na late night. Pero pwedeng bumisita both side kung gustuin nila. Wala naman, hindi ko man pinagpipigilan eh. Kasi yung practice namin that time, gabi yun eh. Sabi natin, start ng 4 to onwards. Pwede akong bumisita ng si Sam ng 12. Pwede bumisita ng 1. At saka that time may school din si Samantha, kaya hindi mo siya nakakabisita nun. Di pa ako nagsasalita. Pag hindi kayo nagtataka, bakit lahat dito ng tao ayaw sa kanya? Nagulat ako. At the same time, nalungkot na rin ako kasi minsan hindi naman nila talaga pinaramdam sa akin. Ganito yan guys, okay? Alam niya eh. Alam niya, alam ng lahat na hindi porket ako yung nagbabayad dito ng lahat, hindi niya na dapat kailangan makisama sa ibang tao. Ako nakikisama ako kay Maxi, nakikisama ako kay Hex, kay Dale, kay Ngipin. Si Ngipin, nung nakita ko, okay tol, kunin kita. Ikaw cameraman ko, gawin mo to. Kasi yung pinakita niya sa Batangas guys, comedy. So nagustuhan ko si Ngipin nun. So sabi ko,
ito yung gagawin mo, comedy tayo. Ito yung ano yung parang, ikaw yung dating Maxi, kasi Maxi may anak na. Yung Maxi, pag pinatakbo mo sa labas, naka-borat shirt, mag-borat shirt, tatakbo talaga, di ba? Tapos, mo naman nun si Ngipin. Now, nakikisama ko kay Ngipin. Nakikisama ko kay Maxi. Kahit ako nagbabayad, si Maxi nakikisama sa akin. Hindi porket ako yung umaako ng lahat, hindi na dapat ako pwede makisama. Ang problema kasi kay Chicks, hindi siya marunong makisama. Okay, masaya mo pakinggan pero hindi talaga. Pwede siya mag-prank pero pag siya pinank mo, hindi talaga pwede. Ay, ayun yung ano nun, ayun yung masakit. Walang kayang i-prank siya kasi alam paano siya magalit eh. Alam mo yun, kakatukin mo lang sa pinto, magagalit na. Ewan ko guys, I mean, yeah. Akin na ayaw nila eh. Ang masama. Kaya, nakakalungkot lang na marinig kong mga bagay na to. Sabi kayo, isipin mo naman, ayun nga, magpapanyari, ito, pinakamagandang ano, si Van, player ko dati, hanggang ngayon, tuwing lumalabas si Chicks, sino yung nagdadrive para sa kanya? Pag may practice tayo, nakaka-hindi ka ba? May practice tayo, di ba? Isipin nyo yun guys, may practice kami, kaya niya mag-drive, alam mo yun, like, pinunta neto dito as a pro player. Hindi driver. Kung saan ako kinuha ko si Van na driver. Eto, ikaw, hey. Yung dati kasi hindi ako nakakaintindi kaya ako siyempre respeto ko na rin sa'yo sa kanya. Oh. Ganun. Tapos ang ako naman kasi dati, hindi ka tulad ko siyempre pinag-advent ko ng mga ito. Oo. Kasi may mga importante yung lakad. Ang ginagawa mo sa akin, yung gabi pa lang, sasadya mo na ako na may lakad kinabukasan. So nakakapag-adjust ako. Dati kasi, kunyari after ng practice namin, alas 5, ng umaga, alas 6, gigisingin ako ng 7:30 o kaya 8. Oh. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Ganun kaya, siyempre yung kalusugan ko rin. Pero hindi pa rin ako nakakaindi. Hindi nakakaya pa rin. Kaya sana kinuha na lang namin driver si Dale. Hindi sa akin. Ano masabi mo sa nagdidel sa ugali ni AJ? Sabihin ko sa inyo guys, sobrang may ni AJ. Like, wala pa sa kalingkingan. Now, if he thinks I'm not good enough for him, opinion niya yun, and I totally respect it. Ngayon totoo. Opinion ko na yun eh. Tumagal kami ng 8 years. Kasi, pasensyado akong tao guys. I mean, guys, malaman yan pagka tayo talo. Guys, walang perfectong relasyon. Kasi walang perfectong tao. Totoo, wala talaga perfectong relasyon guys. Totally agree doon, and walang perfectong tao. Para tumagal yung isang relasyon, sinasabi nga nila, it takes two to tango. Kasi team kayo. Ngayon, kung nagpasensya siya, nagpasensya rin ako. Kung nagpatawad siya, nagpatawad din ako. At kung minahal niya ako, minahal ko rin. Kasi best. Kaya nga, I mean, ayun nga, dun sa video na yun, hindi niya sinama. Sinabi ko na may mali din ako. Hindi lang mali niya, may mali din ako. Minado naman talaga ako. Wala akong sinabi na, oy, ikaw yung mali. Kasi dito guys, hindi niya sinama yung clip na yun. Paulit-ulit ko sinabi yun dun sa ano na yun, sa live ni Maxi na yun na may mali din ako guys. Kaya napunta sa ganito relationship namin. Dito sa bago niyang bahay, hindi ako yung nagbabayad. Pero dito sa una niyang ano, ako yung nagbayad mo for a year. Hindi ako for a year, almost a year. And yeah. Ang bayad yung kuryente, ang nagbabayad, ano pa? Doon sa dati niya, yung unang ano, ninipatan niya noong unang break namin. Dahil Driver, anong logic yun? Eh, wala nga akong sariling sasakyan. So dito guys, yung sinasabi kong driver is that nung if ever na lilipat kami sa Pangasinan, ang gusto niya may driver siya. Gusto niya may driver siya kasi wala siyang lisensya. Sabi ko sa kanya, sure, kung gusto mo ng driver, kung gusto pa lang umuo ka sa Pangasinan, na doon din yung bootcamp ng mga player, sure, kuha tayo ng driver mo. Pero sabi ko sa kanya, ba't kasi pa tayo kukuha ng driver kung ginawa mo na yung lisensya mo, magagamit mo pa sana yung mga kotse, which is nagagandang kotse, sayang. Kung speaking of the driver, nagbubook ako para makapunta sa Manila sa QC. Yeah guys, ngayon di ko na alam. Pero dati, never siya nag-book sa Pamagato QC. Ang minubook niya lang si Van, si Dave. Hindi ko ginagawa katatawanan guys, pero yun talagang, I mean, ayun yung totoo. Andiyan naman si Van, andiyan si Dave. kukuha sa kabinet ko na pera. Pero yun nga guys, di ko naman sinabi ng upit, pero pinambabae niya sa Lazada niya is yun nga. Basta sa kanya pa sa amin kung may lisensya siya.
minsan hindi naging sa akin yun. May mga times na pinahiram niya sa akin, pero nilinaw niya rin na hindi talaga to sa akin. Na nakapangalan daw to sa kanya at para lang to sa content. Kayo ba? Okay guys, to be clear dito, binigay ko talaga sa kanya yung Mustang guys. Binigay ko sa kanya yung Mustang, kaso wala lang talaga siyang lisensya. Hindi ko sa kanya ipapahiram yun. Sa kanya talaga dapat yan. It's just that wala siyang lisensya. Yes yun. Normally, papalit ko na noon pa ng kulay yung Mustang. Papatanggal ko na yung pink. Sabi ko sa kanya kasi nag-fade na yung kulay. Tapos sabi niya, hindi, gusto ko yung pink. Sa akin yan, di ba? Nandun si X nun. Di ba sa Mustang? Oh, isang Mustang. Di ba papapalitan ko na ng kulay? Anong sinabi niya nun? Magalit sa'yo. Ano sabi? Ikaw pa naman, kanya daw yun. Oh. So, hindi ko pinakailaman nun yung Mustang niya guys. Ginawa ko, pinakulay green ko yung Corvette ko. Sa kanya yung Mustang eh. Guess nyo, sa kanya yun. Eh di sana pala nakapangalan sa akin yung asa, di sana nasa akin din. Kung bibigyan ko kayo ng rice cooker, kahit sabihin natin hindi kayo marunong magsaing, papawiin ko yun dahil hindi lang kayo marunong magsaing, ibigay ko na yun sa inyo. Eh di sana may lisensya ka na rin sa rice cooker. Ang laki pinagkaiba naman ng rice cooker sa Mustang guys. Kailangan ba ng lisensya para magluto ng kanin? Eh, registro yun, pare. Kaya ko. Guys, kasama ko si Mabsi. Ako, Chicks. Kinuha namin student license. Sabay kaming nag-test ni Mabsi nun para makuha yung non-pro. Sinasama namin si Chicks nun. Kasi talagang lahat kumuha ng sa student. Actually, nauna ata tayo. Nauna tayo. Nauna tayo, tapos sinamahan natin. Oo, sinamahan natin. Ayun, sudat pa rin kami dalawa nun. Tapos nun, nung kukuha na kami, kasama natin. Oo. Tapos, hindi siya sumama. Ayun nga, ayun ko. Pero, hindi niya tayo nasa klase. Oo. Every time na uuwi kami ng Pangasinan, nasabi ko sa kanya, Deng, taga, gawin na natin lisensya mo. Marunong ka naman na mag-drive, ganyan-ganyan. Kung gusto mo, gawin din natin content. Ang dadalhin natin doon, Mustang. Magte-test drive ka, naka-Mustang. Sabi niya, ayaw niya, takot siya, ganyan-ganyan. Sabi ko, marunong ka naman na mag-drive kasi every time na umuwi kami ng Pangasinan, nilalagyan ko ng may non-pro sa tabi niya. Kasi pag student ka, kailangan may katabi ka non-pro. So, lagi may non-pro sa tabi niya. Nag-drive siya noon, nag-push siya noon. Papunta Pangasinan, marunong siya mag-drive. Ang galing pa nga eh. Diba? Umabot na isang taon, wala. Monthly ko yun. Galing kayong Belgium, sabi ko, o sige, uwi na tayo. Pagkabalik namin, uwi tayo Pangasinan, gawin mo yung lisensya mo. Sasabi niya, next time na lang. Ganyan. Pwede ka magbigay sa akin pag may lisensya na siya. Totoo naman guys, pag may lisensya na siya, tapos sinabi niya sa akin, kunin ko na yung Mustang. Sure, ibibigay ko, wala namang problema dun eh. Pero sana, inisip niya na birthday ko, one day ko lang request yung aso. One day, hindi niya nabigay. Tapos nag-family picture kami, kasama lang si AJ. Yung nasa surrounding niya. I-raid niyo itong babaeng itong naka-raid max na pink na gaming chair. Fell out of love na daw. Pero may binabahay na, for God's sake. Hindi ko kailangan ng Mustang. Para sa akin, 50 versus 2. Okay guys, the hardest part here is that we're not basically on a good term na talaga. Like, simula nag-break kami, hindi na kami nag-uusap. And, kasi like maglalabasan lang kami ngayon na dito, lahat-lahat. Maglalabasan, siyempre mag-ano dito, magpa-pile up din yung mga toxic na tao, magko-comment, ganyan. Sila din magpapalaki, lahat-lahat ng bagay dito. Pero sana naman na kasi, nananahimik na kami in both sides. Sa mga tao to, sa mga fans. Nananahimik na kami ng both sides. Kayo yung gagawa ng problema. Pag di ko pinapansin, titirahin yung ibang tao na sa bootcamp. Break up namin to ni Chicks. If kung may sasabihin kayo, sa akin lang. Kung may problema kayo sasabihin, sa kanya lang. I mean, wag na kayo magsali pa ng ibang tao na manadamay. Wag na, napaka-toxic naman naman. Tsaka break na kami. Like, ano pa kailangan, tapos na yung relationship namin. Nasa past na yan. And sa totoo lang guys, sinasabi ko naman sa inyo, may mali ako. Okay? May mali ako, may mali siya. And wala na talaga kami na good term na kahit pag-usapan, kahit kasi mauulit at mauulit lang. Parang cassette lang yan eh. Replay, play. Sina Tibers at Lulu guys, regalo niya yan sa akin. Correction. Guys, si T-Verse, binili namin yan kasi gusto namin magkaaso. Si Lulu,
nandito pa yan sa phone ko, andito yan. May video ko, sinurprise ko siya. Ayun yung gift ko sa kanya. Like, December, Pasko, ayun yung gift ko sa kanya. Si Lulu yung gift ko sa kanya, pero si Tibers, sa aming dalawa yun. Okay. Kasi gusto ko din magkaaso nun. Gusto ko din magkaaso, sige. Umili ako ng aso, sabay kami. Tapos yun, si Lulu, sa kanya talaga si Lulu. Naalala niyo ba yung sinabi ko na dun sa tatlong bagay, isa yung hiniling ko na magpupunta sa akin si Tibers at Lulu. Kasi at that time, depressed siya. At saka ko lang naman talaga nag-take care kay Tibers at saka Lulu. Ngayon, sila rin yun. Okay guys, pag alam nyo, si Lulu nagka-kennel cup yan. So, binigay ko sa kanya, nagka-kennel cup si Lulu. Tapos, ang ginawa ko nun, pumunta ako, nag 1 week vacation ako nun. Hindi naman 1 week vacation, hindi ako pumasok sa tagabaho ko nun. Pinalusot ko na may sakit ako lahat-lahat. Para lang maasikaso ako si Lulu. Pinuntahan ko siya nun sa kanila, which is province yun. Compare mo sa, kasi taga-game siya, Brussels ako. Pumunta akong Brussels to game para makuha ko si Lulu. Kasi babalik ko. Na sa akin naka-stay si Tibers, sa kanya naka-stay si Lulu. May kennel cup siya, kinuha ko, dinala ko kagad sa vet sa Brussels. Kasi yung vet doon guys, sobrang laki. Like may operational room, may ang daming clinic, isang building siya na vet lang talaga. Veterinary hospital, para sa mga hayop lang talaga. Dinala ko doon, nasikaso ko, nalagaan ko, niyagan ko, lahat-lahat. And si Tibers, ako din nag-aalaga na sa nasa bahay. In that 5, sabi natin ilang taon si Tibers, 5 years old na ay 4 years old to 5 to 6. Sabi natin na 3 years, nandito na kami. Parehas kami nag-aasikaso kay Tibers pati kay Lulu. Pero nung nasa Brussels, Belgium, halos ako guys. Halos ako nag-aasikaso kay Tibers. Bago magtrabaho, lalabas ko. Pagkabalik, lalabas ko. Pinapalabas ko sa mami ko. Bibili ako pagkain. Dadalhin ko sa vet. May opera si Tibers sa mata, dadalhin ko, lahat. Pero doon sa opera ng mata guys, si Chicks nagbayad nun. Si Lulu ang gift ko sa kanya, si Tibers, para sa akin talaga yun. Kaya din dati nag-uusap kami nun, masabel yung pa, paano pag nag-break tayo, parang ganun. Sabi niya, sa kanya daw si Lulu pati Tibers, pero sabi ko, sa akin naman sana si Tibers kasi binili ko yun talaga para sa akin eh. So sabi niya, sige, pero pwede natin switch. Sa akin open naman ako doon, pwede naman i-switch palagi or higamin ko lang kahit 1 day tapos balik ko sa kanya. Mas lalo na ngayon lagi siyang nasa Manila, siya na yun naman nagsabi. Ba't di niya na lang ipahiram sa akin kaysa ibang tao niyo yung nag-aalaga? Pwede naman i-text na lang isa dito na, oy, andito na ako sa Pampanga, kunin ko na lang ulit si Tibers pati si Lulu. Ipapatid ko yan doon. Yes yan. Tapos dito guys, every time na may sakit si Tibers na severe or si Lulu, dinadala ko, binubuhat ko agad papunta sa kotse, dadala namin sa vet. Pero pagkasabi natin na ano lang yung ligo, tanggal ng balahibo, pinapasikaso ko na yung kay Chicks. Kasi masasayang yung, di naman masasayang yung time ko, pero maka-cut off yung mga meeting ko, yung mga ganun. Kasi kasuhin nyo na lang yun. Tapos ako mag-aasikaso ng business side namin sa lahat ng bagay. Sponsorship, brand deals, lahat-lahat. Yun. Kasi bawal talaga ako mawala eh. Bawal ako huminto. Kasi pag huminto ako, masayang yung mga passive income namin na pwedeng pag-ipon. Diba? Ang naging comfort zone ko, sila yung nagpo-comfort sa akin. Wala na nga akong pamilya dito. Iniwan niya na ako. At iba naman, itong mga babies ko, kukunin niya pa sa akin. Gagawin ko lang, work hard, play hard. Gawin yung mga suportahan niya ako, suportahan ko siya. Again, ako ang unang-unang naniwala sa kanya. Sinabi ko na for a year, pinalaban ako ng Chicks. Sinabi ko yun para mabuhat ko din si Chicks para magmukhang bida siya. Kasi ako lang yung bida sa kwento. Pero, okay guys, never niya ako pinalaban for a year. Hindi ko naman piniling sa kanya na iangat niya ako kasi dati guys, every time na may interview ako sa The National event or kahit anong bagay na kunyari sa mag-i-speech ako, nagagalit siya pag hindi ko sinabing thank you sa girlfriend ko, ganun. O kaya sa The National, pagka nakalimutan ko sabihin na, oy, thank you nga pala sa yung past interview lang, thank you sa girlfriend ko, nanonood saan, nagagalit siya pag nakalimutan ko yun. Pag sinasabi niya na hindi niya daw kailangan ng buhat ko, kahit nung nagsimula ako nung aso pa lang yung mukha ko nun, gusto niya na talaga lumabas sa stream, siya yung naka-webcam, tapos ako yung naka-face free. Gusto niyang ipakilala ko siya sa mga tao, pakita ko siya
lahat-lahat. Now, siya sabi niya na hindi ko daw kailangan na buhatin siya. Pero ba't siya nagagalit pagka hindi ko binabanggit pangalan niya? Sa lahat, dapat kailangan kong banggitin pangalan niya. Kundi, sasabihin sa akin, Big, ba't di mo naman ako binanggit? Nag-away din kami one time sa loob ng kotse. Dahil sa ganun kanya never mo ako binabanggit sa mga ganyan. Sabi ko, minsan nakakalimutan ko sa super excitement. Masala pag inalo ka sa The National, interviewin ka, hindi ko na alam yung sasabihin ko, sobrang tuwa. Alam mo yun, kailangan ko pa rin i-maintain yung character ko na mayabang. Pero alam mo yun, nagagalit siya sa akin pag hindi ko siya sinasama. Shoutout sa lahat ng bagay. Kung before, sinabi niya na inaangat niya ako. So ngayon na wala kami, ibig sabihin ba nito, pinabagsak niya na ako? Wala akong sinabing ganun, guys. Hindi ko sinabi binabagsak ko siya. Ang problema lang kasi dito, yung mga tao surrounding niya, yung mga kinome, agresibo masyado. Yung mga sinasabi, agresibo masyado. Kasi nananahimik na ako nun eh. Nananahimik na lahat. Alam niyo yun? Wala nang etc. Tapos maglalabas ulit sila ng panibagong storya. Ito ba fake friends kami? Totoo bang fake friends kayo? January 8, nag-tweet ako, no to fake friends. Hindi po sila ang pinapatamaan ko. Eh di sino naman pinapatamaan mo? Si Tibers pati si Lulu? Ano ba naman yan? January 8, sino pinapatamaan mo? No to fake friends. Eh dun lang naman na dun lang kayo in-unfriend, di ba? Dun niya in-unfriend si Chibi, si Mavsi. Ano ba naman yan? Si Naki. Oh my God. Isurround din sarili ko. Guys, ayoko na itong panoorin, to be honest. Ang masasabi ko lang dito, guys, sa totoo lang, ayoko na. Like, ginawa ko to, end of the story. Ayoko nang magsalita pa, etc. Ayoko nang magbigay para kung ano-ano man. Tatapusin ko na to dito. Hindi na ako gagawa ng ganitong video tungkol sa kanya, tungkol sa past relationship ko. Yeah. Sa totoo lang, guys, pakisuportahan na lang kami kay separated ways na kami ni Chicks. Supportahan niyo siya on a positive way. Ganun din sa akin kung kaya. And sasabihin ko sa inyo, guys, may mali din ako. Okay, may mali din siya. And hindi na talaga namin maayos yung relationship namin. So, yun lang, guys. Thank you so much.